Network Entertainment. Hello. Paano kaya ibahin nila yung Sabihin mo kaya yung catchphrase kasi may mga tao nagagalit eh. Blabididi. Para may iba naman. Like, may waki. Hindi, sabihin mo yung totoo. Nakaka-inerts. Sabihin mo kasi mag-ibenta tayo ng t-shirt soon. Ay, yung waki-dido. Meron kaming balak namin bumili ng t-shirt. Sabihin nyo kung gusto nyo sa FB group na walang nagsasabi. Oo nga eh. Tangina, puro G naman. Alam mo, hindi na nga puro Gina Mango ngayon eh. Parang puro wrestling na ulit dahil nagkaroon ng Mr. McMahon documentary. Again, maganda yung documentary. Pero kung nakikinig kayo or matagal na kayong avid listener, we recommend that you join our Facebook group. Kasi once na lumaki tayo mga around 5K, maro-roll out na natin yung mga benefits, mga plano, yung tipong... yung mga videos na pumapatay lang kami ni Red ng daga. Yung mga iba, diba? Mousetrap. Rat poison. May mga plano kaming mga exclusive perks, activities. Tsaka we're drumming up pare because we wanna do like a grand eyeball fan meet. Diba? Tama. Parang hindi kami confident pag 1,900 lang yun. Akala ba 2,000 na? Kakainin ko na sana pusa. Bumawas nga. Nung nalaman niya kakain ka doon ng pusa. Hindi, parang 2,000 na nga yata. Sige. Kaya natin yan guys. Talunin natin ang Cool Pals. Naniniwala ba kayo na Cool Pals sa makapangyarihan? Kasi para sa akin, and alam mo yun, babasagin ko na yung silence ko about Sige, ano yung silence? The Human Centipede. Okay. This is incident. like 2 weeks na. So ngayon lang tayo nag-record after nung episode na yun. And may mga na-offend for you. Oo. Na-offend ka ba? Hindi. Ako kasi na-offend ako. Yeah, na-offend ako kasi para sa akin, fan kasi ako ng genre. Ng Human Centipede. Okay. Tapos, na-disappoint ako na ginamit nila yun that way. Gets dapat mo ba? Nakaluhod sila eh. Dapat kinakain nila yung puwet na yun. yun yung dapat na gawin. Ha? Cool Pals. Okay, kung gusto yung mag-reference ng movie, gawin nyo na maayos. Diba? Para kayo nag-chat-chat lang papunta dun sa... Ano yung Human Centipede? Centipede lang yun eh. Diba? Yun lang yung ginagawa ng mga bata eh. Kung gusto nyo gawin yung Human Centipede or Human Centipede 2, The Full Circle, pare. Yan naman talaga ito. Pare, lumuhod kayo, diba? Tapos kainin nyo yung puwet na isa't isa. I think dapat yun lang yung way para i-forgive natin sila. Tama ba, Andre? Tama yun. Kung hindi, kakancel namin kayo sa Reddit. Dude, sobrang naratal ako nun. Naratal ka? Oo nga eh. Napansin ko eh. Ako din eh. Hindi ko alam kung paano mag-react kasi they're people of power. Alam mo yun? Wala tayong magawa eh. Kailangan natin... Nasa higher position sila. Nasa higher position sila eh. Wala I just had magawa. To take it eh. Malakas sila sa industriya. Tama. Wala tayong magawa. Wala. Parang nung nakita ko eh, nung pinor yung bullet bourbon, nagpretend ka lang na masaya ka sa mata mo eh. Nakita ko talaga eh. Nakita ko nawala yung meat sweats mo bigla. Yung zest. Nawala na yung zest ko. mahirap na yung mga ginaganyan. Tama yung Reddit eh. Alam mo naman pare, ang moral compass ng mundo nasa Reddit. Oo. Ang moral compass, compassion. Kasi compassion. Putang ina. Kaya tignan nyo. Diba? Di ko kaya. Tangina, let's go! Flip top! Let's go! Mag-flip top na si Andon. Anong pangalan mo sa flip top? Biggie Boy Nasty. alam ko minsan kailangan maging snappy. Pero yung mga unang kinaarga ng utak mo, pangit talaga. Dati si Babe E. Relax eh. Ang sagat na pa yun. Sino si Biggie Boy Nasty? On the spot eh. Guys, mapapansin nyo sa mga ibang episode kung biglang on the spot ako na Hindi, pero gumagaling na si Andon. On the sharp. Alam mo. Pag sumakay ba yung Human Centipede sa jeep, tas isahan lang, like nakaupo ba siya, tas yung mga iba nakakandong lang sa ulo. I think pwede silang ilang human? Kasi yung unang human sa tatlo lang. I think 3 kulang, dapat 4. 4? 4 makes a Human Centipede. Hindi ba 3 lang yung una? 3 lang ba sila? 3 lang. Dami nila isa. Hindi, yung Human Centipede 2 yun. The Full Circle. Okay. Kung 3 ka, sino pinakamalas
Sa huli, no? Yung pinakamalas yung nasa huli. Oo. Pinakaswerte sa Actually, harap. lahat ng nasa gitna, yung harap lang yung... yung harap lang solid eh. Yung harap lang yung parang medyo okay pa yung buhay ko. Doon, kinakain yung puwet mo ng libre. Oo, pare. Di ba? Kung nasa huli ka, kumakain ka ng puwet, tapos walang kumakain ng puwet mo. Oo, dude. Di ba? Pero ngayon, i-analyze natin. Kung mag-human centipede ang Cool Pals, which I think you should, para i-forgive namin kayo, Cool Pals, para i-forgive namin kayo, anong human centipede composition ang kailangan mo? Dapat si James sa dulo, parang hindi ko siya marinig. Okay. Tapos sinong pinaka... So, dapat ang may boses lang yung nasa harapan. Oo. Sinong Tapos, gusto mo? syempre, yung face, yung heart and soul ng Cool Pals, si GB. Si GB, okay. Tapos, GB, si James yung bookend. Oo. Okay. Tapos, sinong sunod kay GB? Akatawa si Rems. Si Rems. Si Nonong. Si Nonong sa gitna. Si Muman. Tapos si James. Okay. Parang walang... Bakit? Walang rational kung bakit mo sila in-arrange that way? Hindi kasi nakakatawa kung si GB lang, like, nakakapagsalita. Sorry Nonong. Sorry. Naku. Shit, nag-crave ako ng itlog eh. Sorry Rems. Sorry. Puro mais yung kinain ko. Worst GB impression ever. Okay. Para sa akin, dahil, I think my opinion bears weight. Kasi kita mo naman, yung pangalan ko and nasa other logo. things bears weight. Pinagtatanggol na nga kita eh. Ay na nito. Okay, ito. Para sa akin, si James yung nasa harapan. Kaya siya yung general eh. Tama. Oo, siya yung general. Tapos ang sunod na kumakain ng puwet, si GB. Kasi si Mamu. Being the second piece of the centipede, may say ka pa rin eh. Sinisteer mo yung tapos sa dulo. Kumain ng mali, please. Tapos sa dulo, pinapalala sa atin ni Jasper may OBB pa tayo. Pero sa dulo, sa sunod, pwede na, Nonong or Rems, wala akong pakialam kung sino. Pero yung dulo, si Muman. Kasi alam ko si Muman, sa lahat ng tao, dahil mahilig siya mag-portray na kumakain siya ng tae, di pa rin ka mo kainin mo yung tae ng lahat, pare. Kainin mo yung human centipede pinagpapasapasahang tae ng Cool Pals. The Pepempem centipede. Yun lang. So, Cool Pals, narinig nyo na yung side namin. We are the bullied. And we demand, not an apology, but we demand na you do it right by the great franchise Human Centipede. Yes, and we are Fat Nexus. And I won't be denied. Mali yung kanta. Mali yung kanta. We walk alone. Hindi unknown. Mali yung kanta. Ayun. Tangin na mag-OBB na tayo. Sige. Walang kwenta. And we're back. God. That was a shitty intro, pare. Oh, literally pare. Kung napapansin nyo, may mga coffee cups kami, Starbucks cups kami sa harapan. Tapos ang pangalan ng isang cup ay AJ, pare. Sabi ko na nga ba, AJ. Bakit ayaw mo bigay yung totoo mo pangalan? Parati na lang, hindi na sa spell Andrew, Andrea. Tangina, lagyan mo lang ng N eh. So yung culture mo, yung methodology mo of life. Oo. Kapag hindi nangyayari yung tama, sasama ka na lang dun sa mali. Tama ba? Marami magnanakaw red din ako. kape lang to, red. Hindi. Kape lang to. Hindi, let's apply the same logic, pare. Kung para every time na bumili ka ng kape dyan, i-insist mo yung pangalan mo, Andren. Ano pangalan niyo po, Sir Andren? Mamaya for sure, meron isang barista dyan. Naalala kita. Ikaw yung Andren. Ikaw yung nag-correct ng pangalan ko. I am a better person now because we insisted on doing what's right. Parang sinasabi ng mga tao, Red, wala nang kwenta kasi nung kumampi ka kay Lenny, talunan ka naman eh. Wala ba talagang kwenta yung ginawa ko? Talo ka ba talaga nung kumampi ka kay Lenny? Natalo pa, nasira ka rin ko pagkatapos. De, joke lang. Fuck you.
nung kumampi ako kay Lenny, sinasabi ng mga tao, di ba, wala, talunan ka, walang kwenta. Pero, di ba, wala ba talagang worth ang pagtitindig ko, pare? So dapat sinabi mo, sinabi ko yung tama, paulit-ulit, kahit hindi mo tanggapin, kahit imali mo yung spelling ng pangalan ko, balang araw. Siyempre, Red, madali lang spelling pangalan mo eh. Hindi kaya, minsan kaya Greg yung nalalagay nila. Oo nga. Kasi punta kong barista, marami ka ng assumption sa utak mo kung anong pangalan ng mga tao. So sinasabi mo, Red, na yung mga barista natin hindi nakikinig sa mga order mo. Yan yung sinasabi mo. And they can do better with their minimum wage jobs. Hindi sila minimum wage jobs. Okay. Unless maganda yung babae. Totoo. Kaya si Kate, girlfriend ko, parati yan nakukuha ng mga tao yung name niya. Sa baristas. May smiley face parati or may heart. Nakakapikon no pag stop fucking flexing on my girl, dude. Tinanong ko sa kanya. Well, syempre hindi naman kami, may time din naman na hindi ko siya girlfriend nangyayari sa kanya. Tinanong ko sa kanya dati kung meron ba na libre na sa kanya ng kape. Tapos sabi niya meron na daw. Siguro I think twice na nangyari. So parang damn. Talagang mga pretty girl shit no? Mga ganun talaga Hindi ako tulad mo, Red, na sinasabi ko na women have it easier. Hindi ko sinabi yun. That's exactly what you said. Sinabi yun. Yes, exactly. Sinabi ko lang pretty girl shit. Kasi on the flip side, marami ring bad trip na nangyayari pag babae ka. Nagka-cancel lang tayong dalawa. Hindi tayo nagka-cancelan, pare. Okay. Ang sinasabi ko lang, ikaw, tested by fucking nature, evident sa coffee cup mo, ayaw mo ipaglaban yung tama, kaya kala ng mga tao sa baba, AJ pangalan mo. At kaya, dahil sa akin, natuloy yung martial law. Ganun yung sinasabi mo. Hindi, sinasabi ko lang, parehas ka ng wavelength of thinking na mga tao nagsabi, lumabas sa tama kasi maratalo naman tayo sa election Same natalo shit. Nga kayo Putang nga. Pero mali pa yung ginawa ko, 100! Mali pa! Hindi nga. Anong topic natin? Di ba? Friendship. Walang kwenta. Ang topic natin ngayon ay friendship. Kasi naisip ko kasi, ako all the time, pag bumibili ako kasi bago mag-record, bumibili kaming kape. Tapos binibili ko si Andre na rin ng drink. Kasi knowing na, alam mo yun, significantly lower yung income niya sa akin. It's very, very significantly lower. So sabi ko, nakakaawa naman si Andre. Minsan lang makatikim ng Starbucks to. So, Tapos bilang kanina. Late ako. Sorry. It's my first time being late. Yes. Lahat ng mga tao sa narinig na pag sinabi kong 1-2 ako darating First time na ganito ka-grabe. Excuse me. Kung in-expect mo na darating ako ng 30 minutes late, tas nalita ako ng 2:15. So, ibig sabihin 45 minutes late lang ako. Sorry. Yeah, you're busier than me. Teka lang. Hindi ako mali ako dun kasi hindi ko na-predict yung mga linya sa bangko. Sabi ni Andren sa akin, uy, nasa Starbucks ako. May gusto ka ba? Bam! Tapos ako parang, ngayon lang ako nilibre ni Andren. Ngayon lang ako nilibre. Kasi, ang problema kay Andren, minsan akala niya nililibre niya ako. Ito nakakatawa to. Nangyari sa most na libre siya. Kasi parati ko daw siya nililibre. Nilibre niya ako ng Pepsi. Pepsi Max? Pepsi Max. To clarify, dahil may diabetes kami. Pepsi Max, tsaka Pansit Canton. Tapos, umalis siya. Tapos, meron siyang mga 5 beer na hindi binayaran sa tab niya. Sino nagbayad? Di ako rin. Putang ina. Siya ang ilo. Umalis ba si Andren? Ang agaw pa nag-book ng ano ba yung Grab bang binubook mo or something? Parang law of equivalent exchange, pare. Tinumbas ko siya. To be fair, I was only down mga 100 pesos that night. Well, nilibre mo ako. Pare, lilibre naman ako kung may kaya Kasi Red, alam mo, minsan, tinodonate ko lahat ng pera ko sa nanay kong, ulyanin na. Hindi yan. Sobrang pinapala mo ka pa rin ng nanay mo hanggang ngayon. Kapalit mo ka mo. Tapos i-flip mo yung script na ikaw yung nagsusuporta sa kanya. With what, pare? With what? With 500. With what? With 500 peso Lazada vouchers, pare.
Bago ka umuwi, papauwiin kita ng ating ugly duck money, pare. All that 38 people na nanood, pare. Alam mo, you break in bank, pare. Pero those tickets were expensive. So, manood lang kayo kay Red. Hindi, ngayon na-realize ko, ang saya kasi na maraming stage time. If you do like mga 2-3 bar gigs a month, dati kasi we used to do like 3 a week. If you do 3 a month, parang nag-3 a week ka na rin dati. So, masaya na rin. Tapos you get the stage time. Dude, meron ka ng tight 5. Dude, ang saya ng ugly duck gig. Dude, I never thought it would be that fun. I thought it was gonna be the shittiest one of all the Pero dude, ang sarap ng food. Kasi dun yung first time stand-up eh. Wala pa nag-stand-up dun before eh. It looks good for stand-up. Yeah, actually. It does. Nagulat ako how... Dude, one of the best bars. We're coming back. Ugly duck. I guess sobrang baba ng standards ko sa good bars eh. Kasi it's either Quattro or Paddy's Point. Grabe ka naman. Pero like, ang ganda ng bar. Like, gago may branding yung ice. Nakita mo may logo yung ice eh. Like, dude. We coming back. Parang the bar siya sa The Shining. Inisip ko we do it every month. Except November, December siguro. So, 10 months. We do like 10 shows a year there. Tayo lang. We keep it between us. Nice one, Red. Ikaw yung androgynous, so please keep doing it. Hindi, I mean, maganda yan. Parang may inaalagaan kang room. Tas ang constant performers, tayong dalawa. Ooh! Diba? I like the tayong dalawa. Diba? Yes. Pero maganda, diba? Yeah. So yan, abangan nyo. Baka try namin mag-October pa na isa, pero tingnan natin. Kung hindi, January na tayo mag-start ulit. By the way, before we go to our topic, nakita mo si Carlos Yulo and yung hate na tinatanggap niya online. May naman? It's kasi nagsuot siya ng crop top, tapos kita yung fucking 10 chicken breast, 10 broccoli diet niya. And sinasabi, basically very homophobic yung comments. Oh, bakla ka. Tapos sobrang insecure ng mga putang ina fat, lechon-bodied tricycle drivers na to. Hindi lahat tricycle drivers. Fat, lechon-bodied bitches na to. Mag-improve ka nga. Tapos tangina, kumakain kayo ng putang inang chichara. Habang kina-comment nila yun, nakikiwayupay lang sila. Sa kapitbahay nila. Tapos nakataas yung jerseys kasi malaki na yung chan nila. Nakita mo ba yun? Si Carlos Yulo? Hindi ko nakita, honestly. I wanna talk about Carlos. Is he set for life? Iba na ba tayong topic? Hindi, just before. Para padding, Red. Okay. We hella padded. Is he set for life? Si Carlos Yulo? It depends kung anong lifestyle mo, I guess. I mean, that's a lot of fangguli, pare. 100 million plus. Pero hindi naman lahat liquid eh. Alam ko, parang it was quantified din in goods. Pero may bahay na siya, may business na siya. Like, how much can he get away with kasi gold medalist siya ng Philippines? Like, pwede ba siyang makipaglaplapan sa madre? Hindi nga eh. Hindi nga niya pwedeng basusin nanay niya eh. He didn't get away with anything. Hindi nga eh. Di ba? Gray area nga yun eh. Technically, kasalanan ng nanay niya eh. Tangina, sarap siguro kasama ng mga yun pag holidays. Oo, no? Tangina. Sumbat fest siguro yun, gold medalist yung anak mo eh. Dami mo pa nasasabi. Ay nako, yung anak ko, upal. Yung gold medalist pa? Sana makaapak siya ng pako. Para magka-lockjaw siya. Nakapigon yung mga ganyang... Alam mo, meron... Hindi ko naman nasasagap na yung toxic relatives kasi I feel like yung parents ko tsaka yung mga immediate relatives ko, they kinda take the blow. So, they shield me from... Kumbaga, the relatives I'm surrounded with are all great. Pero, nakakarinig ako na merong ganyan, merong ganun. Ano mo yun? So, parang... But na lang, meron akong first line of defense. Netflix? Hindi. Yung like ko na rin lahat nung... Kasi even, yan, yung magkaroon ka lang ng isang viral na video or yung lumabas yung Big Bird, yung lumabas yung Netflix, may mga tao magme-message sa'yo na, uy, Oliero din ako. Tapos Oliero nga naman talaga yung apelido niya. Hindi ko siya kilala eh. Alam mo yun? So parang... Buti na lang, sobrang konti lang yung mga Bernardo. Talaga ba? Oh. Mas common naman siguro yung Bernardo. Hindi, sa Imos yung Bernardo namin. Tapos nakulong na silang lahat eh. Pedophilia. Ito pala. Since we are talking about friendship, yes, meron tayong something in common. Apparently, ang mga Oliero daw ay taga Pangasinan. Seryoso ka? Oo. Saan sa Pangasinan? Hindi ko alam. Kasi medyo estranged kami. Ano tawag doon? Basta, hindi kami malapit sa Oliero side. SSS. Sarmiento? Hindi. Apo. Hindi, estranged ba? Estranged. Ano ba? Ano bang pronunciation? Hindi ko alam eh. Estranged. Pero to be fair, mukha kang taga Pangasinan. You have the Pangasinan face. Sabihin. Parang, di ba pagpunta mo sa Pangasinan, parang
may certain vibe yung itsura. Hindi ako pupuntang Pangasinan. I always thought Pangasinan as a daanan papuntang bahay. Pero that I've never stopped. Parang one time yata. Dati naalala ko, gusto ko pumunta sa 100 Islands. Tapos may nagsabi sa akin na, di naman ganun kaganda eh. Yeah, I will say, again, I've been there kasi ilang beses na. It's a bit... Ano pwedeng gawin dun? Wala, nasa barko lang. Tingnan mo yung mga islands, stupid. Talaga? Tapos may mga panike. How big islands are we talking about here? It's 100 islands kasi technically this rock na singlaki lang ng couch, that's counted as an island. Technically island siya, surrounded by a body of water. And somebody counted na 100. There are actually more than 100 islands. Oh, so it's more than 100. Yeah, it's in the general number of 100. Kasi hindi rolls of the tongue pag sinabing 164 islands. Naalala ko. Nakapunta ka na ba sa 164 islands? Sobrang specific eh. Natulog kami sa isang island. Pwede yun? Nag-camping kami. Oh? Hindi siya masaya. Talaga? Walang ilaw red, walang kuryente. Gumawa kami bonfire, tapos mga supot na nerd kami. Hindi alam yung gagawin na. Gano'ng kalaki yung island? Like, so, nandun yung isang PBB house eh. Alam ko yun. What? Oo. May PBB house sa Alaminos. Tapos bandan doon kami nag-camp. Hindi doon sa mismong house. Basta doon sa beach. Pwede mag-camping doon sa beach. Gano'ng kalaki yung island? Like, makikita mo ba yung outline ng tubig? Or malaki talaga siya? Malaki siya. So, para siyang cartoon island. Parang siyang weird. na merong isang lone palm tree. Ganun. Hindi naman ganun. May bahay, tas may palm tree. May mga... May mga nakatira? Siyempre na-gentrify na yun para sa tourism. Man. So may isang kubo doon kami nagtumira for... Sana may mag-fact check nito, sabihin na, Andrin, saan ka pumunta? Kasi walang... Doon yung mga nagpa-fact check dito, pumapabor sa akin yung agamang, yung alamang. Totoo yung agamang. May totoo yun. Yung mga tao na sasabing mali ka, kupal yung mga yun. Kulpal yung mga yun. Kulpal yung mga. Oo. Offended pa rin pala kami. Hindi pa kayang nag-human. Ba't ba sinabi sa'yo, sino nagsabi sa'yo, nanay mo? Pangasinan, taga Pangasinan. Hindi, yung mga countless olyeros na nagbe-message sa akin. Taga Pangasinan ka rin ba? Taga Pangasinan, nakikita mo sa message preview eh. Tapos meron ka lang Pangasinan counterpart doon, no? Oo. Ayaw mo nun. Tapos i-befriend mo siya. Tapos kupal din siya. Si Ralph Oliero. Si Greg Oliero. Ba't ang layo nung... Bakit Ralph Oliero? Mas nakakatawa. Dude, comedy genius kasi ako. Mas nakakatawa kung malayo yung name. Since friendship episode, we're getting to know each other, pare. Getting to know Hindi tayo nawala sa tao. Sabihin ng mga tao, na-dates din naman tayo. We're on topic. Actually, friendship episode siya. Tapos we're just talking like friends. Oo, dude. Diba? Kung maderail man kami, it's still in... Counted. Hindi siya ADHD. Yes. Okay. So, sa Pangasinan ba, when growing up as a Jim Norton fan, Tim and Eric hardcore fan, pare. Mga mahilig ka kay Big J Okerson. Sobrang hindi. Kahit sa US hindi sila may So, ano ka ba? Feeling mo outcast ka? Ang weird eh. Like, hindi naman. Pero, ang ginagawa ko dati, like, tol, pakinggan mo to. Tapos hindi nila nagugustuhan ng sobra. Hindi naman nakakatawa pa ako dyan. Marunod na tayong mulawin. Mga Ikaw nga! Ganun ba yung mga reaction nila sa... I wanted them to get into stand-up, pero hindi nila masikmura kasi sobrang Jim Norton ba yung binibigay mo agad? Wala bang... Louis C.K. Para sa akin... Hindi siya magandang... Para sa akin, kung introduction to stand-up, hindi maganda. Mga Pablo Francisco, mga Russell Peters, Rex Navarrete. Yung mga pinakita ko agad, Louis C.K., Patrice O'Neal. So, baka... Patrice, Cat Williams. Yun, walang palya. Wala pa ako nakitang taong di natawa kay Cat Williams. Natawa sila kay Cat. Yun, Cat Williams. This shit right here! Pare, grabe yun. Pero they laughed more at the performance than the material. You get what I'm saying? Oh my God. Kung kinilatis mo yung material ni Cat Williams, akala mo sumisigaw lang siya. Hindi nga. Hindi. The Insurgents, pare. Natawa siya dun sa yung Everyday I'm Hustling, yung intro niya. If I was dead and went to the grocery store, that music would be playing. Play that song again. Tapos yung ginagano. Hustle. Tawang-tawa siya dun. Ano na yun eh, pangalawang tawag dun. Yun yung special after Pimp Chronicles. Yes. Pimp Chronicles, I think, would go down as
one of the best comedy specials ever. Pero, nung I got them into like Cat, kung ano man yung mainstream, yun na lang yung pinapansin nila. Like, okay, maganda siya. Marunod na lang tayo, yung sa sinabi mo, marunod na lang tayo mulawin. Ganun lang, wala siyang masyadong... marunod tayo Showtime, marunod tayo ng Batang Probinsyano, mga ganun. Marunod tayo Wildflower, mga ganun. Wildflower? Sorry. Wildflower. May Wildflower sa iyo, tapos pinapanood silang panahon. Panahon natin gumagawa ng bread, ganun. Dude, nagulat ako nung umuwi ako. Open kitchen format ng Wildflower. So, pwede nga silang panoorin. Punta ako last week. Ay, last month sa Pangasinan. Nagulat ako sa improvements. May Wildflower na kami. Totoo ba? Dude, may Wendy's na kami. Ooh. May mga taxi na. May Grab. God damn. It's been a while since I've been back home. Kailan ka ba huling umuwi? Nung December. Parang long weekend. Yung long weekend. December, hindi. Hindi, yung long weekend dun sa, yung my brain is rotting na, dude. March. Parang yung mga Heroes Day, mga ganun. Parang may mga 5-day weekend. Ikaw, saan ka pumunta nung 5-day weekend na? Just partied, pare. Chill with your dogs. Nakita lang ata ako dun kasi hindi ko matanda na actually kung saan kayo pumunta. Baka nga pumunta akong Kalatagan time na yan. Saan ka? Taga Ilonggo ka, diba? Taga Ilonggo. Ilonggo is a people, pare. Taga Ilonggos North. Wala ko henta. Taga saan ka? Puta. Ang mom ko, Ilongga. So, taga Bacolod. Bacolod, sorry. Pero hindi ako lumaki doon or anything. Hindi ako nag-ani ng farm or whatever. I'm from here, pare. Hindi man ako parang feel-am na parang, porkit may lahi ako, taga doon na ako. Parang kahit wala akong alam sa kultura ng Pilipino, bukod sa barrelman at bukod sa barrelman at jeepney. Diba? Ayoko naman pretend na parang, pare, ganito kami mga Ilonggo. Diba? Kami pa, so, marunong ka magluto ng Bacolod inasal, pare. Actually, simple enough. I mean, hindi naman siya sobrang, hindi siya kasing sarap ng mga nandun. Sa ibang klase. May technique ang grilling, pare. Ano tayo quick grillings tayo Hindi tayo, di ba pag nag-barbecue sa States, low and slow sila meron silang mga cooker, mga pressurized. Matagal, di ba? Tayo, mabilis tayo Like, minsan, pero tayo mag-churn out ng stuff 10 minutes. Kaya mo i-barbecue Yes, kasi parang imbis na inisip natin yung quality, yung quantity yung iniisip natin Hindi. Masarap pa rin siya. Pero not compared sa... Nakapunta naman Bacolod? Di pa. Ay, God. Saan probinsya ka na nakapunta? Bukod sa Baguio at Pangasinan. Batangas nakapunta na ako. Okay, ano pa? Nakakatawa pala makakita ng mga bata nagsasabi ng alae. Mga bata sila. Nag-aalae. Meron silang bata twang. Punto, may punto na sila, bata pa lang. Saan Batangas ka pupunta? Sa Lemery. Lemery? Hindi Lemery ba yung... Kasama kita nun sa beach house? Sa hindi Lemery, Matuod yun. Sa Matuod? Hindi ko alam kung saan yun banda. Pero, yeah. Hindi pa ganun kalalim yun I never knew Batangas was known for its beaches then. Laki ng Batangas, man. May ports siya, beaches, balisong. Silly more things. Yeah. Dapat kasi balisong, Tapang Batangas. Dapat kasi pagpunta mo, di ba, yung Welcome to Batangas, dapat nakahilera na doon yung mga produkto sa Welcome. Minsan nakikita mo lang Welcome to, sige, more information like Welcome to Batangas. May guy na nakaganito. May dalawang balisong. Hindi kasi ang balisong really exclusive lang sa isang area ng Batangas. Pero it's still in Batangas, di ba? Oo, pero laki ng Batangas, man. Tinan mo yung Dagupan. Mas malaki pa Singapore ng Batangas. Tinan mo pagpunta mo sa Pangasinan. Pangasinan o sa Dagupan. Takin na may nakahilerang 10 isda doon sa 10 bangus doon. Bangus lang talaga no? Di, punta. O kaya pagpunta mo sa Cebu. Sa Cebu. Di ba may lechon? Tapos yung wala. Sa buton yan nakalagay. Ano yun? Cebu. Di ba? Wala nga. Nakapunta na ba Cebu? Hindi pa. Ano napuntahan mo na malayo-layo? Batangas. Lapit lang ng Batangas. Kaya ko pa. Vegan. Napunta ako vegan. Okay, malayo yun. Not much to do there. Not much to do there. Sa totoo lang. Pagkapunta ko doon, sarap na longganisa, pero tangina, wala na. Merong doon, pwede ka mag-tour ng parang Marcos Mansion. Yung sick-ass mansion ni Marcos. Tapos,
merong isang room dun na may straight up painting lang ni Bongbong Marcos as Angel Gabriel. Totoo, pare. Di ako naglolo ko. As Angel, guess may sinislay lang siya na demon sa loob. Kako angas. Ako, noong una na para, alam mo, patakbo to, babadoy ko. Gusto ko ng mural doon pagpunta mo. Kunwari pupunta ako sa apartment complex mo. So makikita ikaw pare. Tapos tangina, naka Warhammer 40k armor Oh, ka. diba? Yun yung mangas eh. Kasi ako parang, di ba, may mga tao pinagtatawanan nila dati si Lenny nag-don ng full samurai armor pare. Parang shogun. That was so fucking, hindi ko alam yung isipin ko na sa totoo lang. Sa utak ko nun parang, gusto natin matalo, no? Sino ba nag-isip nun? Tapos naisip ko na lang, parang ang copium ko na lang, well, si Marcos nga, may painting siya ng as angel slaying demons. Eh, diba? Kingslayer! Destroying castles in the sky. Ba't natin napili yung friendship? Kasi we're not friends and we're trying to build a friendship. Ganun ba? We're not friends. Para tumagal I always podcast. thought that you were one of my closest friends. Name a time na nag-hangout tayo na walang kinalaman sa open mic, walang kinalaman sa podcast. Like random Yes. hangout lang. Yes. Kahapon. Hindi kita kasama. Nung last week. Nagpoblasyon tayo, pare. May gig nun, Red. Pare, May gig nun. after nung gig, pumunta tayo sa Speakeasy Bar na in-invite ako ng mga owners. Sabi ko, sige, sama natin si Andy. Okay, to be fair, you're right. Di ba? Tama. Nung dati nanood tayo ng WrestleMania. nanood tayo ng Sabagay. Alam mo, pare, ito, nakita nyo na, si Andre nagde-deny ng friendship namin. Hindi. I think ayaw niya akong kaibigan. Yun na lang. I'm hurt, pare. I'm hurt. Hindi, ayoko maging fake friend kasi, Red. Kasi alam mo, Red, the people who hang out with you. Kung in-invite kita sa kasal ko, magbibihis ka ba or gagaguhin mo tulad nung kay Mikey? Okay, guys, ina-exaggerate lang to nila. Sabi ni Mikey, magsuot ng earth tones. So, pinakita niya sa akin, like green, brown, black. So, nagsuot ako ng green na polo shirt. Pumunta niya sa wedding ni Mikey, naka-polo shirt. Lahat kami naka-suit. Okay. Mukha ako driver. Or yung iba naka-barong. Diba? Oo. Pero, Red. Hindi, mas well-dressed pa yung mga driver sa'yo, pare. Red. Oh. Mas well-dressed nga si Nathan eh. Oo nga eh. Pero, Red. May So, top. pumunta nga sa wedding ko. Kunwari, in-invite kita. Ayusin ko na. Ayusin mo? Okay. Sige. Magsusuot ako ng ganon, kung ano man sila. Pero may cowboy hat ako. Ang theme ng wedding namin is yung armor ng mga ninuno. So yung mga Pangasinense warriors na lumaban sa mga Kastila, yung kailangan mong gayahin. Yung mga scale ng dragoon, pare. Tapos kailangan mag-alay ka ng native delicacy. Yung gawa pa sa kakaibang sangkap. Yung sinigang na may rugby. Ba't may rugby? It's a funny ingredient na. Nakakatawa yung word na kakaibang sangkap eh. Sorry, natawa ako dun. Red, pupunta ako dun. Basta kung ano man pero pwedeng naka-cowboy hat. Hindi mo tayo invite, hindi mo tayo friends eh. Sinabi din ni Andren, guys, dineclare ni Andren hindi kami friends. Tapos ako, all this while, I thought parang, I'm just jamming my homie, pare. Kasi may naririnig ako may nag-post sa Reddit, podcasters na hindi naman talaga magkaibigan in real life. Tayo. May nag-post? Ano sinabi? Ayoko magbanggitin yung mga ibang podcast kasi baka, gusto mo sabihin ko? Hindi naman ikaw nagsabi. Yung Reddit nagsabi, di ba? Yung guys sa Itchy Worms, di daw sila mag-draw. Itchy Worms I could see bands not getting along. Like E-Heads, di ba? Yung in-interview mga si Raymond, di nga sila mag-tropa. Gets naman. Sinabi nga niya. Ray said it's not a band. Gumanon siya eh. It's a corporation, man. It's a stable. Alam mo ba ang... Penn and Teller, di magkaibigan. Ang New Age Outlaws, di magkaibigan. Alam mo ba yun? Si Road Dogg, Jesse James, the badass. Tika mo na, si Biligan ngayon. AW. Di ba? Pero they still talk. Is the Shield? I mean, I'm pretty sure they made a lot of money together, pero hindi sila tropa. Siguro the Shield, hindi rin sila tropa. Hindi rin masyado. Oo. They were just forced to stick together. Pero ang magkaibigan talaga, si Seth tsaka si Claudio, si Castignoli? si Cesaro. Yeah.
Ito kasi like may mga friends ako. Let's talk about friendships not working out. May mga friends ako talaga nung high school. Like nag-uusap pa rin kami ngayon. Pero may mga iba talaga yung the more you get to know each other weirdly enough, yun yung nagpapahiwalay sa inyo. Weird kasi yung mag-maintain ng high school friendship kasi technically nung time na yun, we're kind of like sticking together because we have to. You have to. Parang naghahanap ka ng mga placing mo dun sa... We got Stockholm Syndrome into the lalo na kung weird guy ka into weird things. Naalala ko dati, sobrang into ako sa comics na hindi pa nga Marvel or DC, more like Penny Arcade, Pugad Baboy, mga ganun. So ginagawa ko as a nerd, nag-print ako ng mga favorite ko na panels, tapos nilalagay ko sa notebook ko. Sa harapan ng notebook ko. Tapos pag may nakabasa, tapos natawa sila, di parang nabavalidate ako kasi parang, oy, I'm enjoying this, you're enjoying this. Parang ganun. Tapos bilang pag tinanong nila yung link, baka they get into it. Actually parang 100% of the time, pag nakita nila, they don't want nothing, no part of it after. Alam mo yun? Yeah, gets ko yung ginagawa. I used to like minsan kasi dati may nagpapatugtog ng music. So ako sinusubukan, baka matripan litong Lamb of God, pare. Yung ba? Tapos pag ganun, putang ina, Andre, palitan mo nga. Gusto mo malaman kung sinong ka-taste mo eh. And then, wala. And ang masaklap, pag high school ka, ang conditions mo to be in a high school, usually geographical lang or konting financial kasi baka mami, hindi afford ng nanay mo yung ibang klaseng high school or parents mo. More often than not, di mo choice or hindi mo alam kung sino yung mga klaseng tao na nandun. So kapag uniquely composed ka, wow, ang ganda ng di ba? Mag-fit in ka na lang talaga. Kumbaga parang, thank God, noong time na yun sumikat yung wrestling. Kasi kung hindi. Actually, you're right. You're right. Noong time na yun, bumalik sa Jack TV yung wrestling, mga around 2003. So, nung second half ng high school ko, marami akong friends. I had a shot, yes. Kasi parang, oh shit, I'm the wrestling guy. Diba? Yeah, me and Jackson Torio were super fans ni Batista. So, diba? Bumalik 2000 Ruthless Aggression era yun eh. Nag-form kami ng friendship ni Jackson Torio hanggang ngayon. And dumating na sa point na hanggang ngayon naroon pa rin siya. Tapos minamessage, huy, bumalik na si CM Punk. Tapos, ang nakakatawa. Kaming dalawa, like... 2011, nasa high school ka pa rin? Hindi, nung naghiwalay na kami, nagme-message pa sa akin hanggang ngayon. Tapos, pinulog namin yung very first time, yung parati mong pinapakita sa mga non-wrestling fans. Yung snake guy, yung na-hypnotize. Dude, laughs for fucking hours, dude. CCW. Dude, sobrang tawa. Yeah, I love na wrestling talaga is, kasi it's nerdy and jockey at the same time eh. Lalo na nung bumalik siya sa Jack TV, parang nagkaroon siya ng resurgence after Attitude Era. Pinapakita siya sa mga theater. Alam mo yun, naalala ko nung pumunta yung SmackDown dito. I watched one sa theater. Diba? Vengeance. Mga ganun. Pay-per-views na sa theater. Tapos, that was wild. Tapos, actually, masaya siya. Sigawan siya, dude. May mga kasama ka manood. Diba? So parang, ang saya kasi parang nagkakaroon ka ng sense of belonging din or parang it's such a time din na of the formative years pare. Di ba? Ang hirap maghanap ng friends tapos bigla na lang meron kang way to bond. Alam mo yun? Naalala ko nag-Royal Rumble kami sa swimming pool, mga ganong klase. Di ba? So may mga entrance music lahat ng tao. Ang saya niya, men. Naalala ko dati parang pag may nangyaring malupit, yun yung pag-uusapan mo agad. Like the day later or the day after, di ba? Ako rin like buti na lang rin the very tail end of my high school. I got a shot at like having a sense of like conversations with my friends nung nauso yung anime streaming. Then I got like yung naroon kami ng Bleach. Okay, I got wala pa rin chicks. Pero after nun, a lot of my high school friends, they all ended up naman being nice people. We still catch up naman from time to time. Pero hindi na siya wala nang vessel of I have 3. Araw-araw mo silang makita. That's kind of gross then like Archie Jughead friendship like araw-araw kayo. Nakita kayo, nag-hangout kayo sa diner. I'm good with once a month.
Once a month tayo, dami na nga nun eh. May mga friends ako na high school na, alam mo yun. Hindi high school, I mean friends in general. Okay. Once a month. Hindi, pero kunwari, may mga friends in high school na taga-abroad. Tapos pag parang yung usapan kapag safe pag-usapan eh, kapag nasa abroad ka. O pare, pagbalik mo, kita tayo. Pagbalik ka dito, wala naman talaga yung oras para sa isa't isa. Alam mo yun? Pero, alam mo yun, if it happens na magkita kayo, happenstance or sa isang sitwasyon, ako, di ko alam masaya pa rin kayo. Kung basura lang kami ng friends ko, hindi ko sinasabing gawin nyo to. Almost every time na may, like, taga-US, tapos pupunta dito, beer house, baby. Talaga. So, God. Hey, it's okay. I'm single at that time. Pero nung at that time, ibig sabihin man, hindi ka na single ngayon. I'm dating around, dude. Dating around. Yeah, dude. Pero exclusive ka na ba sa isang? I'm not. Yun ba yung next No one episode? can tie me down. ang next episode natin is love story ni Andrew. Oo. Love story / murder. Oo. Yeah, Andrew. Love story part 1. Chapter 2 is ano? Do you think you form more friendships sa co-ed or sa only boys, only girls? Hindi ko alam. Kasi hindi ko na-experience yung co-ed. Hindi ko na-experience yung only boys only. Dude, ang weird na ang daming kung kilala na only boys, only girls. Doesn't that make you extra horny, pare? Saan? Pag only boys. Hindi ko nga alam po, hindi ko nga naka-experience. Then fucking, isipin mo lang, like, analyze, baby boy. Hindi ko alam. Hindi ako nag-a-assume ng... Let's stop that conversation. Hindi ko na... I hate you so Gusto mo ba? Gusto mo bang i-continue? Expound! Okay. Well, from observation, pagdating ko sa Lasal, lahat ng mga galing sa only girls or only boys school, sila yung nagjojowan agad. Kasi parang yun yung... Break top ka agad sila. Yun yung priority nila. Manliligaw ako, magpapaligaw ako, may jowa na ako by end of semester. Ganun. Gusto ko ma-experience ang magka-jowa. Hindi tulad ng co-ed namin doon. Buntis 5 pagkatapos. Well, nangyari din naman yun. Pagkatapos ng high school, marami ring nabuntis. Pero, like, I would seem na mas culturally classy yung school mo kasi alabangers, di ba? You would be surprised. Okay. There was... Like, kahit anong class. Parang 500 kami in a batch. Parang tangin na sobrang hindi siya exclusive. Like, libog pa the tribes over anything, no? Any class. Di lang, kakabarumbaduhan. Mga words na kukuha mo. Hindi naman lahat ng tao dun of significant breeding, alam mo yun. Everything. That's why, again, to bring it back to comedy. Like, ang weird kasi Teka, bago ka mag-transition into another, sa co-ed though, natututo kang maging friends with women, with opposite sex. Kasi may ibang tao parang... Well, hindsight is 2020. I didn't know how to make friends with girls. Hindi, pero mas less awkward ka, I think. Parang naalala ko, may mga tao hirap talaga makipag-usap sa babae. Wrestling fans? Hindi naman that way kasi parang iniisip nila may ibang set of rules whereas ikaw desensitized ka na sa babae. Alam mo yun? Diba? May pag-usap ka with girls, I guess. Hindi ka masyadong as awkward or anything. Diba? So it helps, I guess. Akit. Ano na yung kasabihin mo pagkatapos? Ano yung transition? Nakalimutan ko na. Ina. Dude, fucking sorry. 40 minutes. 40 minutes na, sabi ni Jeff, pare. Shoutout kay Jeff. Pare, dapit ni Jeff. Ito yung mga paborito kong kasama natin sa recording. Si Jasper, si Jeff. Si River Cruz. Tsaka si, sorry, kinakabahan si Zeke, di siya sinasabihan. Si Zeke the freak! Si Zeke is a close second. Yan yung ranking nila? Yan. Si Jeff, Jasper, tapos si Zeke. Jeff Jasper. Magpapadinner ako mamaya, tapos di ko siya lilipan. Solid nag-Heil Hitler lang yung isa. Oo nga eh. Kanina pa sila. Pagpasok ko yun yung una nilang ginagawa eh. Kasi naisip ko tuloy parang, ako ba yung diktador, pare? Hindi naman ako ganun. You're a dick, pero hindi ka. No, hindi ako diktador. I wish may charisma ako ni Hitler, pare. Charisma lang Hindi ko sinabing ideologies. Actually, hindi ko sinabing ideologies. Sinabi ko lang charisma. Okay. Yes, I wish I had the charisma of Marcos. Hindi. Si Marcos, yung machinery niya hindi lang. Yeah, it was more of his resources. Hindi. Tsaka may makinarya behind him eh. Si Hitler talagang... He did it all on his own puta, para siyang kung fascist si American Dream Dusty Rhodes, parang ganun yung mangyayari. Kung racist si Dusty Rhodes, yun yung mangyayari.
Parang ganun yung nangyari kay Hitler eh. Alam mo yun? The German monster, pare. Oo, pare. So, ang point ko pala dun sa friendship, or gusto mo pa tong mga friends ni Hitler? Yung mga friends ni Hitler. May friends si Hitler, no? Siyempre, all of those who fucking followed him. Hindi, pero iba yung followers tsaka iba yung friends talaga. Imagine mo kung may friends si Meron Hitler. kaya talaga siyang friends na parang Hello, nagsabi sa kanya. Yung tinatawag, Hitler, busy ka ba? Hitler, kailangan ba invade yung Poland? Parang ganun, wala bang halfway measure na... Wala bang like sa recreational activities? Pwede bang manalo na lang tayo sa Olympics para i-prove na superior yung race natin? Hindi yung kailangan mong gumawa ng mga tangke tapos sugurin yung kalahati ng Europe. Hindi mo kailangang i-gas. Oo, diba? Putang ina yan. Wala siyang kaibigan na nagsabi. Wala siyang totoong kaibigan, I would say. Kasi ako, pag napupunta na ako sa landas na pangit, may magsasabi sa akin eh. 'Di ba? Meron kang personal board of directors. Yun yung bagong term ngayon eh. Na consultahin ka, sabihin sa'yo kung anong mali mo ginagawa or tama mong ginagawa. Para si Hitler, wala siyang ganun. No? Walang nagpigil sa kanya na parang, this is gonna end bad. This is gonna be a major thing in the world. What you're doing. Walang yo, dude, wag! Wala ba siyang... Pasamayan, bro. Wala siyang konsensya. That's why who do you blame, pare? Hitler or the followers? Lahat sila. Hindi naman natin kailangan pumili. Like pag-usapan natin si Pastor Kibuloy, like may friends ba si Pastor Kibuloy? Feeling ko, na dami niyang yung fucking... Friends, totoong friends Hindi yung mga tipong, friends ko to kasi kumikita ako ng pera from him. Friends dahil na brainwash niya. Hindi friends yun. How did he do it? How did he brainwash all of them? Hindi ko alam eh. Because I want to do... Dude, say what you want. Maganda yung branding niya. Maganda yung branding niya? Paano naging maganda yung branding niya? Magaling siyang mag-market ng sarili. Hindi ko alam kung marketing pa ba yun o brainwashing na yun. Hindi ko alam kung ganun. Like may Instagram ba sila? Like may social media man? Feeling ko dahil sa kanya patunay na hindi mo kailangan ng social media. Parang meron. Hindi ko alam how he did it kasi wala naman tayo sa nag-shoot siya ng TikTok reels. Paano tingin mo? Pero, like the dance challenge. Pero isipin mo, ito yung sinasabi ko, with great power comes great responsibility. Sinasabi ni Ben Parker. Meron akong capability makipag-usap sa mga tao at patawanin sila. Unite them to get to a certain type of emotion and bliss, pare. Kaya ko gawin yun. Kaya mo gawin yun. Yeah. Diba? May capability tayo to do that. Yung ibang tao, nabigyan sila ng certain amount of charisma, certain amount of gift of gab, diba? Gift of gab. Pero putang na si Kibuloy, ang ginawa niya lang is parang gumawa siya ng endless supply ng mga underage people na mamanyakin niya lang, diba? Yeah. How did it parang, get that bad? Parang pumasok sa utak ko, parang, anong klaseng, yung morality mo to the point na iniisip mo, ano ba siya? Nagsimula ba siya from, shit, malito. Bila mamaya, gina-justify na niya yung pagmamali. I think, or, from the start, tingin niya deserve niya yung lahat. I think, yung sinabi, incrementally na... Tingin mo incrementally? Yeah, kasi like isipin mo, okay, I'm just gonna... Walang pullback? Walang fucking... Ito yung theory ko. At start, okay, scam lang to. And then you got, parang you believe in your own bullshit. Like parang sa kaka-brainwash mo, na-brainwash mo na rin yung sarili kasi mo. Ito believing mo, you're the son of God. May mga tao nagsasabi na wala daw taong born evil or whatever. Ako parang, hindi naman straight out of umiiyak ka, sanggol, kupal ka na. Pero the mere fact na umabot ka sa point na may consciousness ka na and meron ka, nagkakaroon ka na ng belief systems. 'Di ba? May mga tao na maraming pinagdaanan ng malala eh. Tapos they came out good naman. Ito parang feeling ko, ano ba nangyari sa kanya? 'Di ba? Para siya napunta dito na parang, yaman ko na, pwede akong gumawa ng harem ko na. 'Di ba? 'Di ba? It's just you using the term harem, an anime term to Hindi siya describe. anime term. Pero yeah, I know yun yung na-inject na sa ulo ko from watching so much. Because you are? A weeb. Yeah. An incel. Incel. Yun. Akala mo anime lang lahat. Pero si Kibuloy, I think I'm just saying, like he bought into his own bullshit. So wala siyang friends. Dude, I think he really believes that he's appointed son of God. Ako, and friendship doesn't matter.
It's only him. Tingin ko wala siyang friends. Lahat ng tao ginagamit lang siya. Or Yeah. nagagamitan lang sila. Yeah, but it doesn't matter to him. Which only proves the point na malaking bagay the people you surround yourself around. Yeah, Malaking bagay. If Hitler surrounded himself with morally good people. Tsaka yung mga sabi ng mga tao, pare, don't burn bridges. Sayang yun. You can burn a little bridge. You can burn a little bridge, I think. Itong tulay na to, I would say. Yeah. Oh, kasi may mga times din na parang, may mga tao din na parang ayoko mag-associate with. I work with them, pero parang, may mga tao na pag na-meet ko, oh, I wanna work with this guy more. Or yung mga tao na parang, oh, this is nice na we get to work here and then bahala na sa next project, it would be nice to work together again. Meron din mga tao na parang, oh my God, sana please, we get to work again. Ganyan. Pero meron din mga tao na absolutely parang, this is just for the money. Kaya ko siyang tiisin para sa pera lang to. Or, you won't even, para sa akin, hindi na ako mag-e-effort, magdrama to confront you. Paplastikin ko na lang and just like, trudge through the mud until I have to deal with you and then wag na tayo magkita ulit. Ganun ka rin ba nung like, I'm guessing, like, kausap ko si River who works at advertising now. Parang there's such a thing daw talaga as trauma bonding. Like I don't, wala akong pakialam kung sino ka. Pero this horrible thing is happening at pagod na tayong lahat. And somehow you become closer just because of that. Hindi naman sobra sa advertising. Hindi lang dun, I would say. Marami. Nursing, nung nag-nurse ako. Lahat, di ba? Lahat naman may hardships and everything. Nung nurse ka, hindi ba kayo parang nagyoyosi somewhere? Na putang ina, puro dugo yung kamay ko ngayon. Wala bang ganun? Amoy vagina na kami kasi nasa OV ward kami. Oh, fuck, di ba? Dude, fucking, the air smelled like pussy. Haposa. Sobrang di ko ganun din. It's the same thing with any kind of industry. Pero, nainis ako sa mga taong terms na parang don't burn bridges. Kasi I feel like, parang may mga tao na secretly, may mga tao that I've burned bridges with or they've burned bridges with me na parang if I look back now or parang analyze now, parang iniisip ko, buti na lang kasi ayoko na sila sa buhay ko. Or parang buti na lang kasi dahil wala na sila, parang nawalan ka ng elements sa buhay mo na that you have to worry about or parang bring you down or whatever. And then pag nakikita mo yung mga taong that na you're not associated with anymore. And ito hindi ko sinasabi ito yung primary motivation ko. Pero pag nakita mo that they are living shittier lives and less successful, napapangiti lang ako eh. Yeah. Parang alam mo masaya lang siya eh. Na parang, good job. Thank you. Thank you na umalis ka sa buhay Red, ko. agree with you. Taking the high road is overrated, pare. Pare, I take the high road like 98% of the time. Pero may mga 2% times na talagang hindi ko naman sila mini-message na, uy, tangin ng bobo mo, banu ng buhay mo ngayon. Yes! Which I wanna do, pero I don't. Because yun nga. You're a nice person. Great power come. Tsaka anong alam mo yun, parang hindi ko na kailangan gawin yun eh. Alam mo yun. Tsaka ang kupal din lang. Ang kupal din lang. Natatawa yung text sa akin. Tayo itong sociopath na to. Pa nagsasalita. Sorry. Ewan ko, tinatanggap yun lang to, pero ewan ko, ikaw ba, meron ka bang kaaway somewhere or professional rival na parang sa back of your head na parang tangina? Baka makornihan ka dito sa sagot. I genuinely just let things go na dun. I don't care. I genuinely don't care. People who wronged me, in place of burning a bridge, it's all water under the... I don't care. I get all water under the bridge. Nagigets ko yun. Yeah, kasi it's really just a past path of least resistance then and everything. It doesn't matter. You don't matter in my life. Pero, may mga tao na mas prefer mo not to work with, di ba? Yeah, yes, of course. Yun. So pag pumunta tayo sa sitwasyon na you have to work with, you have to titiisin mo. Hindi mo siya i-confront, hindi mo siya Pero, at the certain time, most of the time, or parang if given ikaw yung may choice, hindi mo sila itatap. Hindi mo sila di ba? Pero you don't control what happens kasi. Like, you can kind of control what happens. You can say no to gigs if you want, di ba? Yeah, you're right. But I think it lies somewhere in the middle na it's okay to move on, but fuck, tangina. Wala ka pa na-encounter na tao na parang, I will not work with this person ever.
Yeah, medyo. Diba? Meron. So kung meron, pero if they want to patch. Hindi ko sinasabing yun yung primary motivation mo to live, na talagang magiging shitty yung buhay nila or parang, shit. Kaya si Leland nagsabi siya before na parang, tignan mo yung haters mo tapos gawin mo motivation. So parang I disagree. Kasi if you start getting motivated by haters, parang hindi na naging puro yung work mo. Yeah. Diba? Pero once in a while, when you see them, and nakita mo na may mga nakakaburat din ako na nakatrabaho before na you see them succeed in everything. And honestly, wala akong bad shit na nakikita. Or parang naisip ko na parang tangina, tawag doon, sana mas walang kwenta siya kaysa ngayon. Never ko yung sinabi yun. I mean, it's good for him. Sana mas walang good for him. Pero kapag meron kang nakita na parang kaaway mo tapos biglang, oh my God, he really not doing anything anymore. Alam mo yun? Or she really not doing anything anymore. And it kind of sucks. Ganun pa rin buhay niya. Wala siya nararating. Alam mo yun? And very obviously na parang talong-talo na siya. Alam mo yun? Parang wala talagang kwenta. Okay. Alam mo yun? Talagang on paper, it's not even subjective anymore. It's very objectively, you are a lesser person than me. Alam mo yun? Kasi doon, tas parang... It makes you happy? It makes me happy a little bit. Pero it doesn't change my life na tipong, alam mo yun, it doesn't like parang, yes, I'm satisfied with my own career now because natalo kita. Parang ganun, di ba? It's a little victory that you can get, I guess. I think we're thinking different in the way that, what if they said sorry to you? Will you feel bad now? I won't feel bad. If they said like... may stimuli yung ano eh. We have wronged each other at some point in time. I get that cliche, yung forgive, don't forget. But you have to forget to forgive. Come on, dude. In a way lang. Hindi ko naman sinasabing it drives my life eh. It's just like once in a while, pag nasilip mo yung... Kumakain siya basura. Bro, di naman. Grabe. Yun, naawa na ako dun. Di naman ganun. Grabe naman yun. Maawa na ako dun. Seryoso, akala ko kasi yun yung nasa isip mo. Hindi, pero at a certain degree, kasi doon nakakaawa na masyado yun pag di na siya lumalaban, di ba? Alam mo yun, di ba? Pero yung mga tipong objectively na parang tipong, tinatry pa rin yung gawin to, tinatry pa rin yung gawin niya. Okay, diba? Sorry, ngayon ko lang kasi nag-extreme. Ayoko naman putang ina. I wish that to no one. Okay. Nakakaawa na yun. Yun, gets na pala kita. Sorry. Diba, parang, isip ko kasi. wow, parang, it's really, and see it, tawagin yung bayabang or anything kasi lahat ng mga tao isipin nila. Bayabang, mataba, kupal, takina mo, bitch. Yung mga ganun, bitch ass pero yung mga tao sabihin nila, dapat humble ka lang. I-preachan ka na dapat humble ka lang. Tapos, but you don't fucking walk. You don't do what I did. Alam you don't walk in his size 15 shoes. 13 lang. 13 shoes. Size 13 wide shoes. Yes. Pero, yun yung akin. Parang, it doesn't drive my life. Every once in a while, pag nakita ako. Kasi minsan, hindi ko naman siya sinesearch, di ba? Minsan, recently may nag-message sa akin, di ba kaaway mo to? Tapos, sinenda niya ako ng picture. Chismoso. Mga ganun. Dahil nga friends ko sila, di ba? On topic pa rin. Makita nila parang, di ba kaaway mo to, ganyan. Tapos, tatawa habang may hawak kay mga wine glass. Tapos makikita ko lang na parang, may mga tao na parang, nakikita ko na parang, they succeed. I'm happy for them. That's great, diba? Pero yung mga tao din na parang, this guy was such a dick to me. Thank you, world. You're making it right. Alam mo yun, diba? Na, ganun eh. May mga tao talagang ganun eh. And may mga tao kasi na parang, sasabihin ko rin parang, sana hindi ko sila na-meet or parang, pero naisip ko rin parang, kung hindi ko sila na-meet, I don't think I would be this way din naman. Butterfly effect. Parang ganun. Parang kung masyadong smooth sailing and masyadong enabled yung buhay ko. Tangina, paano kung hindi ka binuli red? Tapos ikaw pala si Bo Sanchez ngayon. May libro. Tapos ikaw, sobrang layo. Napaka-lateral move nung effect sa akin eh. Tangina, 1K per ticket. Putangina itong red ulit. Tangina. Kumakanta ka ng religious songs. Pwede ka pala maging Bo Sanchez. Parang ganun. Bo Sanchez. Hindi ko alam kung bakit si Bo Sanchez naisip mo. Para paglagay ko lang yung joke. Na Blam, dude. Oo nga eh.
Tangina, I'm a comedy genius, pare. Like and follow. I mean, taga lang, admit it though. Pag may mga kalaban kang sobrang subtle yung ganun mo. Oh my God! What was the sign? What was the fucking sign? They are gonna give us 10-minute intervals, Andre. Huwag kang maarte. Sorry. God damn, man. Alam mo kasi pagod ka, master. May ginawa ka bago ka pumunta dito. Wala. Nag-transfer lang ako ng mga pera to my friends. Okay. So, sabi ko, ikaw wala ka bang person na pag nakita mo and is doing like terribly, hindi ka pa parang, or parang may come-uppance siya na nakuha. Meron na siyang come-uppance na nakuha eh. Okay. So, pero masarap yung isa, tuloy-tuloy. Sadista. Hindi naman ako yung gagawa eh. I mean, whatever come-uppance na nakuha niya ulit, siya nag-cost nun, di ba? Hindi naman ako nag-cost nun. Gusto ko kasi yung come-uppance ulit eh. Hindi, pero siya nag-cost nun, di ba? I'm just gonna be, spectator lang ako na, I mean, sa utak ko, I wish may balls ako to fucking... Do the Nelson, ha? Oh, hindi. Not even that. I would do that. I would definitely do that kung nagkaroon ng sitwasyon na hindi ko siya i-force, pero kung nagkaroon ng sitwasyon na kaya ko siyang gagawin ko siya. Pero kung kunwari kaya kong i-will yung mundo na magkaroon ng come-uppance tong kupal na to, gagawin ko siya. Sana kaya ko siyang gawin. Pero hindi ko siya kayang gawin eh. All all I can do is just wait. Para siyang Goku energy ball of passive aggressiveness. Hindi, di ba? Hindi na. Hindi, bakit so weird? Sinasabi ko lang. It's super weird. Hindi so weird. It's very sinasabi ko lang. It's not weird. It's hateful. It's not hateful. It is super hateful. It's not hateful. To celebrate yung come-uppance ng mga tao? Bakit? Pero that's because you hate that person. Hindi siya masamang tao, dude. Ay, pero ba't siya nagkaroon ng come-uppance? Bakit siya nagkaroon ng... Even good people have come-uppance, dude. What does that mean? Bad karma. Let's say that na lang. Imbis na come-uppance. Hindi. Mali yan. Everything you said is wrong. Okay. Magkakaroon ka lang ng... Pero super gets, you're being honest kasi. Magkakaroon ka lang ng come-uppance kapag may ginawa kang mali. And, kunwari, may ginawa kang mali sa akin, wala ka nakuhang come-uppance. That sucks. That sucks, but that's life. You have to move on. Ngayon, ako as a person, I can just focus on myself, control what I can control. Pero if that dude or that person does something shitty again because tuloy-tuloy siyang maging shitty person, di ba? Alam mo yun, like akala niya, he's the shit. So, nag-progress lang siya as a shitty person his whole life. Makakasagasa siya ng someone and kakarmahin siya not related to what happened with us. Tapos pag na-witness ko yun or may nagkwento sa akin doon, hindi ka natawa? Ako natawa ako. Di ba? Parang ako nga putang ina, buti nga sa kanya. Well, ganun. I'll admit, pag nangyari yun, parang juicy ng info yung gusto ko. Di ba? Exactly. Yeah. Tapos parang masaya lang pakinggan. Nakakatawa siya. It's very entertaining to me that you are failing. But I wouldn't cause it. Hindi ko kaya. I wouldn't have the balls to do it. Pero if the world decides or parang you decide na dahil nag-progress ka with your life nang hindi ka nag-improve as a person, edi kasalanan mo na yun. Ito yung sinasabi ng nanay ni Carlos Yulo eh. Di ba? Pero kasalanan mo na yun. Hindi ko na kasalanan yun. Pag tumawa ako dahil nadapa ka, puta kasalanan ko ba yun o kasalanan yun ng bato? Di ba? Dahil nakasalanan ko ba yun? It's not. Tumawa lang ako, pare. You have verbally gymnastics your way Gago. out of this, dude. Sabihin nyo kung wala akong point o hindi. Click. Lahat ng tao may kaaway. Okay? Hindi lahat ng tao kayang labanan yung kaaway nila. At lahat ng tao, and I'm sure, kung morally correct ka, like ako, like ikaw, di ba? Usually, we don't confront, we don't make it right, or we don't have the opportunity to do so, we don't have the power to do so. But, if the situation comes in the future while you're minding your own business for decades, pare, or years, tapos narinig mo from someone na parang, uy, nangyari to kay ganito, di ba kaaway mo yun? You will celebrate. Yeah. Yun naman talaga eh. Yun naman sinasabi ko. Di ba? And, kinda also wish that it happens again. Kasi saya ng feeling okay na rin eh. Masaya yung feeling na yun eh. Ang gusto ko rin bakit kailangan natin maging, I mean, para sa akin, hindi nga siya, para sa akin, weird nga eh,
na you wish the best on your enemies. O dapat wag tayo mag-burn bridges, maghawak kamay tayo, in love, 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 pagbigyan natin sila. May mga tao that doesn't deserve that. You just said kanina that it shouldn't be the thing that fuels you. It doesn't fuel me. It doesn't fuel me. Look how hyped up. Yung topic Kaya nga, para siyang regalo ng mundo. Parang, sige mo, wala man akong ginagawa to spite that person. Like, wala akong ginagawa na parang, sige, gagawa ako ng project na to para mawala tong tao na to. Or parang, maglalabas ako ng post tas i-shame ko siya. Wala akong ginawang ganun ever. Diba? Okay. Yeah, you never did that. Tapos, so alam mo yun, kung wala akong way, wala akong means to do that, diba? Wala ka na nang magagawa. Pero at some point in time, dinagaluhan ka ng mundo eh. Alam mo yun? If life gives you and if I would deny that, parang dinay mo yung blessing, pare. It's a blessing. Tama. It's a blessing. Para sa akin, I see it as a sign as may justice? Hindi naman may justice, but more of meron kang ginagawang tama, or parang nag-change ka na for the better because before, baka kayong dalawa you're clashing because kupal kayo parehas. Sabihin natin, at the very, very worst case scenario, kupal kayo parehas. May isang tao na nag-remain maging kupal, may isang tao na hindi nag-remain maging kupal. Yun lang naman yun. Kasi sabihin ko sa'yo, pare, you can be the best thing at what you do, pero kung kupal ka, wala makikipagtrabaho sa'yo. Diba? Totoo. Yeah, and you can do it alone. In this business, you can't do it alone. You can't do it alone. Diba? Sa mere fact pa lang na sino mag-record ng set mo. Sino mag-introduce sa'yo. Kaninong venue ka magpo-perform. Yeah. Diba? Alam mo yun? Medyo palapit sa isang person na. Hindi, pero obvious naman, kung sino yung mga binaburn ko na bridges mga people na to. Usually stand-up, wrestling. Diba? Yun naman yun eh. Or mga pero you have proven, Red, na if you're talented and autistic, you can fucking do anything you want. Required yan. Sabi na ni Conan O'Brien to, work hard, be kind. Amazing things will happen. Dude, required yung dalawa. Hindi pwedeng work hard lang, hindi pwedeng be kind lang. Dude, sobrang nakuha mo na yung work hard. Bakit matawa? Hindi, yung be kind medyo we can still work hard. Konti nga lang yung be kind ko. May nangyari na eh, di ba? Kupal na ni Andre. Ako, bait-bait ko eh. Yeah, sobrang bait. Di lang kita binili ng kape ngayon. Kupal na ako. Tignan mo kung gaano ka mag-burn ng bridge, pare. Dude, hindi ako nagsusunog ng... Hindi mo ako kinonsider as a friend, pare. I'm hurt. Akala ko nung binila mo ko ng kape, parang, at sa friendship move, yung pala parang professional move lang siya. Ayoko kasi na yung buddy-buddy tayo eh. It makes me sick. Kaya ayoko doon sa kabilang studio, it's weird to may doon yung mukha yung dalawa. Takot ka lang sa touch? Yuck. Sinuwakan ba kita ever? I wouldn't touch you, pare. I wouldn't touch you with a stick, pare. I wouldn't piss in your mouth if your teeth were on fire. What? So, Back to the Future, sinabi ni Biff. Alam mo, may naalala ko random line din from Steel, yung movie ni Shaquille O'Neal. Sabi niya, kasi parang may isang scene doon na parang nasa dalawang building, di ba? Tapos dito si Shaq. Tapos parang, I can jump the gap. Gumaganon siya. Tapos parang, when I was in high school, I was one of the team in long jump. Parang gumaganon siya. Tapos parang tumatakbo siya. Tapos nung tumalon siya, parang yung guy in the chair niya, parang, but you weren't wearing 200 pounds of steel! Tapos tumalon siya. Tapos, after that, nung naging successful siya, di ko alam kung ito na yung scene na, pero may line doon na sinabi, well, I'll be dipped in shit and rolled in breadcrumbs. Yun lang. Yeah. Yun. So, that was great. That was a great episode. That's a great rant. Oh my God. That was a... Maganda. Usually, guys, sometimes we phone it in, pero this one, pare, was a home run. Oh, pare. I think... Then we don't phone it ang friendship, malaking bagay ang friendship if I think may natry ako sabihin eh. Kasi kung lumabas sa episode na to, baka kailan ba to? Next week na naman? Next week. Hindi, next week na. Oh, next week. Tama. Tapos, sorry. Nag-usap ko ng release schedule dito.
makita niya Absolute Mega Best of Comedy Manila October 12, which kicks off the Oktoberfest. And these are shows that I've done with 3 guys that I've been doing shows with for a long time. So, si James, si GB, si Victor, kami yung parang isa sa mga naunang members ng The Young Guns. The Young Guns. Comedy Manila The before. Young Guns and GB. Pero, like, guys like them, sila rin yung kasama ko nung unang time na nag-tour kami sa Kuala Lumpur, nag-tour kami sa Kota Kinabalu, kami yung parang nagsasabi-sabi when we go to Hong Kong. And then, itong friendship na to, it went through a lot of adversity. And then, went through the pandemic. Nag-survive kami sa pandemic together by working with each other. Sa podcast din, sa podcast world, di ba? Alala ko si James yung pinakauna nagpahiram sa akin ng microphone and camera para lang masimulan ko yung bago matulog. Tinan mo to, gold pa rin, Kasi nung time niya sobrang bloated nung presyo ng webcam. Tapos parang pahiram muna, tignan ko muna kung pwede. Pinahiraman niya sa akin. And then, naalala ko, after pandemic, we don't do shows anymore together as much. So, nung ginawa namin yung Absolute Mega Best, parang ang saya niya kasi parang, oh shit, we get to do shows again. Tapos, nakakabitin. So, this year, I think we did like mga 10 shows together na. And the last one of the year, ubusin niyo na kung di pa ubos. October 12 sa Century Park Hotel. It's amazing what friendship can do to you. It's amazing. Chuck. It's amazing. Arne. I've been in this business for 30 years. And I've been blessed that we get to watch the game that we love and get paid to do it. Magkano? 20. Tagalog mo na, Arne. Tagalog mo na, Arne. Adi 20. Pero, ayun nga, if there's something sa friendship, I think, hindi naman kami nag-conduct ng business throughout these years na hindi kami nag-aaway. But I think at the end of all things, pa nag-aaway man kami, there's like deeper understanding of each other and how to work. And we have burned bridges with a lot of people on the way. Pero itong apat na solid to. And I wish y'all, pag nakita nyo nagtutour kami na apat, you take that chance, pare, to watch us because feeling ko mag-aaway kami next year. I think doon na kasi wala nang trabaho. Kasi ang agreement namin sa Comedy Manila, mag-aaway lang tayo. Kasi lahat ng tao na friends na magbi-business. Naalala ko nung sinimulan na namin yung Comedy Manila, si Muman pa yung nagsabi na parang lahat ng kilala ko magkakaibigan nag-business nag-aaway-aaway. Boy pa kami hanggang ngayon, 4. Though yeah, may mga iba nag-aaway lang nga. Pero I think nandun na kami sa understanding pa rin. Nasabi ko, sino ba nagsabi nun? Pero sabi niya, mag-aaway lang tayo pag may pera na tayo. So, yun. Malapit na kayo mag-aaway. Kasi plano namin mag-aaway. Tapos, magka-cash in kami 10 years later sa reunion concert namin. Diba? Parang e-heads pero malungkot. 65,000 yung... 65,000? Gen Ad? Yung Gen Ad. Yung Gen Ad namin 50,000. Okay. Yan. Ikaw, wala bang friends sa industry that you love to tour with? Cherish moments with each other? I like touring with Ray. Okay. Yes, and performing in half-empty rooms. Half full. Ganon kami dati, pare. Yeah. Para sa journey na to, importante ang magkaibigan. Yeah. Mga kaibigan, salamat po sa pakikinig ng Bago Matulog with Red Oliero. Kasama ko po si Andren Bernardo. At sana'y makasama namin kayo muli sa aming susunod na episode tungkol sa fungus. And its benefits and cons. Non-benefits. So, Andren, may pa-plug ka ba? Punta lang kayo sa Joktoberfest. Nandun ako. Oo nga pala. Joktoberfest na! ComedyManila.ph. Nandun ako sa Kampon ng Kadiliman and future headliners edition ng Wicked. The Brick Wall na pala. The Brick Wall. Where stand-up and creativity meet. Nakita ko lang it's the tagline. So, yeah. Yung tagline? Nakita ko, hindi parang post. It's horrible. Yes. Horrible copy. Yeah. So guys, pwede na tayong matulog. Di ako pwede mag-plug. Nag-plug ka na ba? Yung sappy friendship mo. Sige, bilis. Bilihan mo. Ano?
Gusto ko nga matulog eh. Guys. Wala kasing ganun. Wala ka successful friends. Yun ang sabihin mo. Actually. Kaya hindi ka makarelate sa sinasabi kong, meron akong kalaban na nagfe-fail. Diba? Wala kang ganun. Kasi ikaw yung natatalo. Bilis. Sign off my show, Andrin. Guys, pwede nyo na kami chupain. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.